Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. At eto na nga, umami na ang chairman ng House of Appropriation Committee na si Stella Kimbo. Umami na tungkol po sa blanco na mayroon talagang blanco. At yan ay klaro, malinaw na inamin ni Stella Kimbo. Masasabi natin ngayon na itong mga sinabi ni Grace po, no? Walang mali, wala raw milagro, wala daw blanco. Ano ngayon yung sinasabi ngayon ni Stella Kimbo na mayroong blanco? Sinabi rin una yan ni Sherwin Gatchalian. Sinuri daw nila itong mga papeles ng budget. Mayroon pa siyang mga sinasabing stop. In-examine daw yan. Wala daw nakitang blanco. Nasabi rin pala ito ni Joel Villanueva at si Kiss Escudero, di ba? Tapos ngayon si Kimbo na nang nakaraan tumatakbo dahil busy, meron pang mga susunod na appointment, meron pang susunod na event. Kailangan daw kumbaga nagmamadali. Ngayon nakapag-isip na. Siguro nag-meeting na sila, nakapag-isip na sila ng dahilan. Inabot po ng 2 weeks bago umamin, no? Kasi ito siguro yung pinaka naisip nilang dahilan, aminin na para matapos na yung issue, ano? So, panoorin po natin ang balita ng saksi. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget na ipinasa ng Kongreso. Sa kabila nito, sabi ni Kimbo, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago papirmahan ng BICAM members ang report. So bago daw pirmahan, tukoy na kung magkano yung mga amount ng blanco na yon. Ganun pa man, pinirmahan nila ng blanco. Yun po yung sinasabi ni Ungab at ni Pangulong Duterte na hindi yun usually ang nangyayari. Napaka-unusual nun. So, papaano mo masasabing ito ay batas? No? Kasi ang gumagawa ng batas, ito po yung budget ng 2025, batas po ito. Paano mo masasabi na okay na tong batas, pirma na lang ng Pangulo ang kailangan kung may mga blanco? Tuloy natin. Otorisado raw ang technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections sa pondo batay sa omnibus motion na nasa BICAM report. Wala na rin daw blanco na maging enrolled bill ang 2025 national budget. So, medyo inililigtas nila dito yung Malacanang. Ano? Wala na silang pakialam doon sa mga senador. Di ba? Dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Mga kapuso, maging una sa saksi. Sabi ni A.S. Bersamin, wala daw blanco. Ang problema, wala kayong inilalabas na papel. No? Ito po, ito yung natanggap namin na General Appropriation Bill, GAB, no? Walang blanco. Dapat may pinapakitang papel. Ang nagpapakita lang si Congressman Ungab, si Pangulong Duterte. So, sinabi ng E.S. Bersamin na fake news si Pangulong Duterte. Tapos mga ilang araw, papalitan mo o babaguhin mo yung sinasabi mo. Doon po nagkakaroon ng pagdududa yung mga pagpabago-bago ng sinasabi. Kasi kung ikaw ay nagsasabi ka ng totoo, isa lang ang sasabihin mo, isa lang ang isasagot mo Hindi mo babaguhin Halimbawa ganito, yung boyfriend mo, o syota mong babae, girlfriend mo, kumbaga, tinanong mo, saan ka nagpunta kahapon? Ganon. Doon. Tapos malaman mo dun sa kaibigan mo, hindi naman siya nagpunta ron doon nga pala ko, kasi hindi na natuloy doon. Babaguhin mo na ngayon. Doon ka magdududa
Tapos sasabihin ng presidente, he's lying. Siguro ito'y itinuro sa kanila ng PR niya. Alam nyo yung mga maareglo ng mga damage, no? Damage control. PR yan ang gumagawa niyan. Sila nag-iisip niyan. At i-advise yan sa presidente. Kung sino man yung boss nila, i-advise. Yan siguro yung in-advise na sabihin mo lang, he's lying, sinungaling sila, fake news sila, titigil na yan. Mawawala na yung issue. Hindi eh. Di ba? Kasi ang sinabi nila, hindi naman yun yung tinutukoy. Ang tinutukoy is BICAM report, ang sinabi nila is GAA. So parang misleading ang ginagawa. So lalong uminit yung usapan. Kasi sabihan mo ba naman si Pangulong Duterte, nagsisinungaling? Magiging curious talaga yung mga tao. Bakit ba? Totoo ba yan? Totoo ba yan? So, talagang parang nag-research or inalam ng tao. Totoo bang nagsisinungaling? Ayan ang nangyari. Pinag-usapan o mainit na pinag-usapan ng buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa ng ating mga kababayang Pilipino. So, kapag pabago-bago ang sinasabi, may pagdududa na. Maaring nagsisinungaling, nag-iimbento ng kwento. Parang yung jowa mo lang. May sinasabi rito si Susan Roses, yung asawa ni FPJ. Ito sinasabi niya. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yeah. Di ba tama naman? Ha? Ha? Ulitin nga natin. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang sinungaling Tama na. Yan po ang nangyayari kapag nagsisinungaling ka. Talagang mabibisto ka. At nag-iiba-iba ka ngayon ang sasabihin. Ito yung sinabi mo nakaraan, sa makalawa, o after 3 days, babaguhin mo. Kasi palpak. Palpak yung sagot mo. So, paano na ngayon yung sinasabi nila Sherwin Gatchalian, ni Grace po, ni Chis Escudero, wala raw blanco. At pagbibintangan pa si Ungab na gumagawa ng falsipikadong papel, no? Parang peke daw yung pinapalabas ni Chis Escudero, peke yung hawak ni Ungab. Ayan na, inamin na ni Stella Kimbo. So, anong masasabi ngayon ng mga senador? Nililigtas ng Congress yung sarili nila, nililigtas ng Congress yung Malacanang. Sa mga senador, wala na silang pakialam. Yan ang mga big time laglagan, tinatawag. Big time po yan. Ito po yung sabi ni Panfilo Lacson, ano? Dito po sa bandang baba, an examination of the enrolled bill printed by the HOR, House of Representatives po yung HOR, and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Yun dapat ang makita natin. Yung enrolled bill na sinasabi nila, ihahambing mo ngayon, ipagkukumpara yung BICAM report, doon matitrace. Yan ang sabi ni dating Senador Panfilo Lacson. Kaya lang, wala na silang ibinibigay na papeles. UNTB, GMA7, humihingi sila ng papeles, kopya sa House of Representatives. Ang sabi, wala pa pong permiso ni Speaker Romualdez. Hindi sila binibigyan ang mga media. Napakatutok ng media rito. Of course, inutos yan ng mga boss nilang mga oligarko. Ayaw siguro ng oligarko na ganito yung ginagawa nila sa budget ng Pilipinas. Siguro, hindi sila magbe-benefit dito, yung mga negosyante. Nakita nyo, yung buhay nila, nakatira sila sa Forbes Park. Si Romualdez, may bahay yan dyan. Si Marcos Jr., may bahay din yan dyan. Ang sasarap ng buhay nila. Meron silang private jet, merong helicopter, tapos
makikita nila tayong mga naghihirap, wala silang pakialam. Ang dami-dami na nilang pera. Yung sanay para sa atin, kukuhain pa nila. Ang dami-dami na nilang pera. Hindi ko alam kung bakit hindi sila masiyahan. Parang kulang pa rin. Ang problema, para sa atin yun eh. Itong budget ng 2025, maraming parte dyan para sa atin. Kukuhain pa nila. Ang dami-dami na nilang pera. Si Win Gatchalian, yung kotse nila, di ba, nahuli sa yung EDSA bus carousel. Isang luxury car ang may sakay, yung tatay niya, di ba, nahuli yan? Biruin mo, mayroon silang mga luxury car. Kahit garapalan, lantaran, hindi na sila nahihiya. Hindi na tinatablan ng hiya. Sabi nga ni Magalong, manhid na. Opo, manhid na. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng administrasyon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng korupsyon. Napakatindi ng korupsyon ito. Itong pamumuno ni Marcos. ang duda ko dito, wala namang ibang pinakamataas na leader dito sa ating bansa, kundi ang presidente. Ngayon, ang duda ko, lahat ng mga galamay na yan, galamay lang yan, tauhan lang yan. Ang leader pa rin talaga, ang mas marami. Ang mas maraming napupunta sa kanya. Dahil siya ang leader. So lahat yan, Martin Romualdez, hindi naman natin alam na corrupt, pero exposed na ngayon. Grace po. Ano na nangyari kay Grace po? Ginawa kang tauhan. Sabwatan po lahat sabwatan. Pero lahat sila na-i-expose ngayon. Kiss Escudero, Win Gatchalian, lalo na yan si Kiss. Napaka-corrupt palang tao niya. Oo. Makikita naman Mahahalata mo naman Unang-una, yung lugar niya sa Romblon ba yun? Saan ba nakatira yan? Hindi naman napaunlad. Ang tagal niya nag-congressman dyan. Ang tagal niya nag-governor din siya dyan. Doon makikita mo kapag ang pinamumunuan mong lugar hindi umuunlad, sa'yo lang napupunta yung pera. Tapos yung lupain mo, palaki ng palaki. Dumadami yung lupain mo. Ganun po ang mangyayari. Kakamkamin niya. Lahat ng pwedeng kamkamin. Kaya nga dito, sa budget ng Pilipinas, mga pondo ng mga departamento, ahensya, lahat ng pwedeng kuhain, kinukuha. Looting na nga ang tawag Looting. Lahat ng pwedeng kunin, kukunin. Talagang kawawang-kawawa tayong mga mahihirap dito sa pamumuno ni Marcos Jr. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo. See you po next time. Bye-bye.